Good morning. It's Wednesday morning, guys. I think it's around 6:45. On the way, guys, sa work. And hanggang 3 ako ngayon. Today, kulang ako sa tulog. Asawa ko kasi, guys, ay natutulog lagi. Like 11, 12, ganon. Parang ako na apektuhan din. Siyempre, nandyan lang siya nanonood ng movie. Sa room lang din namin. Kasi lang siya work at home lang. So, naantok pa ako. Tinatamad ako bumangon na yun. Mapait yung mata ko. May ako ngayon, guys. Parang, guys, may one-on-one na usapan kasama yung nag-handle sa akin sa OJT ko. So, pasok muna ako sa loob. Bye-bye. Hello, guys. Overtime ako ng 15 minutes gawa nung isa naming pasyente. Catheter niya is hindi siya pumapasok doon sa plastic, kundi doon siya sa gilid. Uulitin ng nurse yun. Pasok ulit doon, lalaki siya. Tapos 2 times siya, guys, na nagdumi. 2 times rin namin nilinisan. Dalawa kami actually, yung kasama kong lalaki. So, 2 beses rin nilinisan. Yun lang. Instead na 2 yung pasyente ko, naging isa gawa nung yun. Parang emergency, siya. So, ngayon, pauwi ako. And yeah, I'm so happy na I got free 5 days. Start tomorrow. And then, Monday, still no work. And then, na lang. By Tuesday pa papasok ako sa work ko. Masaya lang. Mahaba-habang guys. Vacation na naman, di ba? Ganda. Init dito, super. 16 degrees na. Kailangan kong babaan yung window ng car ko. Yun lang, guys, yung minsan may amoy nandiyan yan. Pero pag gusto mo talaga yung trabaho mo, wala kang irereklamo. Mas intindihin mo yung matatanda na ganun talaga kasi darating din yung araw na magkakaganyan ka rin. So, kailangan talaga mahabang pasensya sa mga pasyente. And then, minsan maawa ka na lang sa kanila. Pero syempre, may mga pasyente rin talaga na, oh my God, napaka-demanding. Pero as professional, kailangan mo talaga intindihin at yung voice mo talaga is talagang talaga professional talaga yung the way na makipag-usap ka. Wala yung asawa ko. Nasaan siya? Wala pa yung asawa ko. Asan kaya siya? Wala yung car na dito. Where is he? Kailan ako na umuwi dito na wala siya. Nasaan kaya siya? Joke. Baka guys, may kinuha. Tawagan ko na lang. And actually, dito na ako sa bahay. Yun lang, guys. Sa klase ng work ko, talagang balance dapat. Paano ma-handle mga pasyente. Anyway, kung gusto mo talaga yung kurso mo, talagang tanggapin mo yung mga consequences na mangyayari. Siyempre, yung mga behavior din ng matatanda is up and down. And may pasyente rin ako talaga na, alam mo yun, yung may sakit sa pag-iisip. Minsan talagang umalis ka dito, ganon, and hindi kita kailangan, ganon, and then, alam mo, may babae dyan sa kabilang bahay yung tulungan mo kasi hindi ko kailangan yung tulong nyo, ganon. Pero, actually guys, hindi lang naman ako yung ginaganyan niya, kundi marami, halos lahat ng employee. Minsan, na mabait siya sa akin, ngumingiti, ganon. Pero, yung tips lang talaga is pag ayaw niya, sabi na hindi ko kailangan yung tulong nyo at nakangiti pa siya, huwag mo nang persahin na gusto mo nang tulong, anong may tulong ko, huwag mo nang ulit-ulitin kasi talagang magiging attitude niya is hindi parang kumbaga itula ka palabas, hindi physical kundi by words yun. Nung una, naisip ko na, naapektuhan, nadala ko yun sa bahay na bakit ganon, pero nung syempre meron akong one-on-one na yung humahandle sa akin. So, ayun, marami din siyang na-experience. Sabi niya sa akin na ganun
ganon. So, mula noon, kung ano man yung mga attitude ng matatanda, pasok, labas, ganon, hindi ko na iniisip. And then, minsan guys, parang ngayon natatawa na lang ako pag yung attitude nila, hindi maganda yung humor nila, hindi maganda yung araw nila. Natatawa na lang ako doon, yung parang i-respect na lang guys. Kasi sa trabaho, talagang kailangan mo respetuhin yung pasyente. Although na may mali pa yan sila, pero as professional guys, kailangan mo talagang maging pasensya. Siyempre, iba pa rin yung kung medyo may mga physical na or parang kinukurot ka or parang tinutulak ka physical. Siyempre, iba na yun guys. May isa akong pasyente anyway na, oh my God, it's like demanding siya. And then may personal problem pa ako, di dumagdag. So, ang bigat na nun. Parang, ay, hindi ko na kaya, hindi healthy sa akin. Kinausap ko yung nag-handle sa akin na parang sabi ko na stress yata ako kasi from first OGT, talagang sa kanya ako, and then araw-araw, halos araw-araw, 3 times a day ko siyang puntahan kasi sa morning, and then sa lunch, and then sa hapon. So, parang na-stress ako sa kanya. Parang napagod ba ako, yung parang yung pasensya ko na ubos na. Masaya ako sa kurso ko. Nag-i-enjoy ako. And then, parang wala na rin akong plan na mag-aral pa uli for another, yung level. Masaya naman na ako sa ginagawa ko ngayon. And, yan lang. Kasi edad na din ako. So, parang, ay, ayokong puro na lang school, sakit sa ulo. Gusto mo yung kurso, wala kang i-complain. But then, syempre, sa work, may mga, talaga, consequences minsan, yung mga pasyente mong pupuntahan. Pero, hindi naman ibig sabihin na porket, nag-give up ako sa isa kong pasyente. Kasi yun guys, dito kasi sa Denmark, lang kami na mayroon kang tapatan na mag-no o mag-yes. So, para sa'yo, dahil ikaw lang naman ang nakakaalam na hindi na maganda at hindi na healthy para sa'yo, so sasabihin mo, ganun lang yun. Hindi yun yung parang nagko-complain ka. May karapatan ka kasi.